Okay, good morning guys. So medyo papunta na tayo dito sa 88 Falls. Yung totoo niyan, papunta talaga tayo sa Balagbag. Pero as of this moment, sarado daw, di pwedeng umakyat dun. Kaya bumagsak kami dito. I'm not sure kung after nito may pupuntahan ba kami. Pero kung okay naman to, sige, go, pababa kami. Baba na kami. Kasama ko nga pala yung kasama ko dati sa cave, yung master trail, yung trail master namin. Siya yung pinaka nag-delete sa amin ngayon para makapunta kami dun sa magandang lugar. Kita nyo yan, sisimula na siya. At diretso lang isusunod natin ang adventure. Tayo sa 88 Falls dito sa Balagbag. Medyo rough road. Ang ganda ng view. Ito ba ang view? Hindi tayo nag-succeed papuntang Balagbag na magpalipad ng drone. Kaya ang gagawin na lang natin, dito na lang sa 88 Falls natin kung ano makikita natin. Nawala yung turismo. So yan, meron kaming mga local na pinauna namin habang pababa kami dito sa falls. So iba pala yung pinuntahan kong falls dati. Ang pangalan ng pinuntahan kong falls dati dito sa Balagbag, yung kay Titingka Falls. So ngayon ito yung 88. Sana mag-enjoy tayo dito. So meaning wala na tayo ibang pupuntahan kundi ito lang. So ayan, nandito tayo sa forest. Okay, medyo okay naman yung hangin, hindi naman masyadong malakas. So maraming po salamat, ingat po. Nandito tayo, baba tayo. Baba tayo ngayon. Kasama ko yung mag-asawa, pinsan ko tsaka asawa niya. Okay. So ayan. So dun daw sa pag-akyat natin dun sa Balagbag, kaya daw hindi pwedeng umakyat kasi sinarado. Malamang sinarado ng barangay or sinarado na may ate. Alam ko private na kasi may harap nyo, may gate. Pero since dahil sa mayroong kaguluhan, hindi natin alam kung anong kaguluhan na. Siyempre nire-respeto natin, hindi tayo aakyat. At ang maganda, bago tayo bumaba sa paanan, naalala ko may mga falls dito. Ito na rin itong pinupuntahan natin or pupuntahan natin, yung 88 Falls. Meron pang isa, yung kay Titingka Falls. Alam ko napuntahan ko na yan kasi napakatarik ng daan ng pababa. Pero ito parang steep din, pero hindi siya masyadong hindi siya masyadong super steep pababa. Parang pasigsag siya ng konti. Medyo narinig ko na yung nagasgas ng tubig tsaka yung mga crowd na nagsasalita. Sana hindi masyado maraming tao, pero okay lang kung maraming tao at least. Hindi rin natin alam kung makapagpapalipad tayo kasi napaka-dense ng mga bamboo trees dito. Yung foliage napaka-dense, so
hindi ka talaga mapapagod. So dito tayo galing, slowly descending, buti may stairs, pero sigurado pag tag-ulan dito napakadulas dahil talagang purong putik ito. So ayan, diretso lang tayo baba. Ano makikita natin dito? Okay, yung mga naliligo na ito lang. Ayan sila. Ayan tayo grabe tataan. Tapos ayan. Aba doon. Dito pa. Medyo clear naman yung tubig. Salang ko dun sa upstream dun. Okay rin dun. Ayan yung streams. Ayan siya. So ito yung kay Titinga. So doon pwede pang pumunta ron. Hindi ko alam kung pwede natin palipan si Sparky sa lugar na to, kasi tinan mo siya, napakahitik, pero dito natin matatas yung obstacle avoidance ni Sparky. Kita niyan, napakalinaw. I heard wala naman limatic dito. Okay siya. Ayan. Ayan. Ang linaw. Ayan siya. Here. Galing siya doon. Pakyat. Ayan tubig. At least ito paano, meron tayo nakita site na pwede magpalipad at tayo ipasusunod din natin si Sparky sa atin. Mamaya din natin siya isa-set up. Ito pwede pa rin magtampisaw, may maliliit na isda na makikita. Na yan, pataas na. Ayan. Dito lang muna tayo. Kasi yan. So majority ng mga halaman dito puro mga bamboo trees. Yan, kung makikita nyo, puro bamboo trees yan. Kaya napakaganda. Binablock yung hangin, so malamang si Sparky makakalipad dito talaga ng maganda. Alright, ayun ano, sky. Napakaganda. Galing di ba? Yan na. Aba na yan. Wala bang bato? Wala naman. Ayos. Galing ni Sparky.
Kami. Tapos na. Magpalipat naman tayo ng drone. Medyo satisfied. Si Sparky, napalitan natin ng mahusay. Okay yung kanyang active tracking. Tapos okay din yung kanyang obstacle avoidance. Talaga umiiwas siya. Sakto. Ang saya-saya yung pinalipad ko siya. Umiiwas siya rin sa mga kawayanan. Tumanap siya ng way. Bro, ito talagang puno ito ng mga bamboo trees. Napalipad naman natin siya sa taas nitong mga puno na to, which is good. At least may kuha tayo kahit na nag-fail tayo sa Balagbag. Buti na lang naalala ko meron palang falls dito na pwede natin bisitahin. Pero at least pwede tayo mag-take ng pictures, which is perfect. Magbuhay ang agila. Balik. Medyo ascend na tayo. Ascending, dito na yung mga steps. Pero kaya naman yan, dahan-dahan. Kanina yan yung nakita natin sa drone na humaharang sa kanya, kaya di natin makita yung Balagbag yun. Yan. Pero since nilimit natin yung height ng ating drone, hindi nga siya lalagpas doon. So hindi ko na masyadong in-adjust ng napakataas since nagka-practice pa lang naman tayo. Ang mahalaga, napalipad natin siya safe and sound. No broken bones para kay Sparky. Ito yung trail. Single track lang. Buti yung daming puno. Nakakahapo siya pero hindi masyado. Kasi at least medyo naanoan tayo. Nabibigyan tayo ng shades ng mga iilang puno dito. Medyo nasa taas na tayo kaya medyo kumukonti na yung kawayan. Halos wala na akong makitang kawayan dito. Iba na itong mga puno na ito. Yan. There. Yung mga kasama ko nandun pa. Nantay natin. Yan. There. Yun. Dito nyo ba iakitin natin? Yun. Pataas. Parang 45 degrees na naman. Buti may hagdanan. Kaya naman yan. Dandahanin na lang natin. Nakarating din tayo sa taas. Ang gagawin? Siguro pagdating dito, pwede dyan. Papahinga ka ba? Hindi na lang. Yan, pagdating dyan. Alright. Alright. Dito tayo sa taas. Yes. Wilderness. And another adventure. Ocho Falls. Ang makikita nyo dito sa perfect. Medyo malapit na tayo dun sa taas kung saan nakapark yung kotse. So yan. Dun tayo papunta. Diyan. Tapos meron pang daanan dun. Hindi ko alam kung saan pa nagpunta yun. Or maybe falls din yun. Hindi natin sure. Pero baka nga dyan yung isang falls papunta. Hindi pa natin matatry yan sa ngayon, pero siguro sa mother time. Medyo inaantok na tayo, galing pa tayo sa shift gusto lang talaga natin mag-practice at ma-enjoy ang nature. Napakahangin.
Nung pinalipad ko si Sparky kanina, malamang nung nasa taas siya, ganito kalakas yung hangin. Kasi medyo nadidisalign siya rin sa home point pag lumalanding siya. Pero at least bago siya lumapag sa lupa, sinisigurado niyang ma-hit niya talaga yung target kung saan siya nag-take off, which is good. Buti nila maraming puno. Perfect. Pag mubukso yung hangin, kahit pawis ka, nalalamigan ka. Kaya okay itong lugar na to. Ang daming puno. Ganda. Oo nga pala, gusto kong padaanin doon si Sparky, yung drone natin. Pero dahil sa sobrang lakas ng hangin dito, siguro baka biglang mag-miss siya eh. Pero parang kaya niya naman. Pero hindi na natin ito try kasi na-testing naman natin kanina. Oh. Hindi. Oh, kaya no? Oh, iiwas siya eh, no? Pero next time may video na tayo. Magkakalas pa ako eh. Yan. So sabi ng aking pinsan, sigurado kayang-kaya ni Sparky dito. Kasi nakita niya kung gaano ina-avoid ng drone natin yung mga obstacle kanina. Talagang umiiwas siya. So sigurado kaya niya to. Ang problema, lakas ng hangin eh. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Lakas oh. Ayan, nasa taas na tayo. 284 above sea level. Tok-tok na to. Ayos. Pwede na kami mag-feature dito. Tapos dyan. Yan. Bangin yan. Konti lang yung spasyo na lakaran. Yan lang. Nag-iingat. Take na yung araw. 127. Ito medyo slippery oh. Nakaslant yung ano. Ito nag-iingat ka dyan. Ayan. Kanina sarap bumaba eh. Ngayon hindi na masarap. Hinihingal na ako. Wala nang puno dito. Naubos na. Yan na nakikita. Pangilan-ilan na puno ng saging. Pero as in matutusta ka dito. Wala pa naman akong rash guard, which is lagi ko nakakalimutan. Okay lang, papasok na naman tayo sa mga kapunuan. Konti na lang, diretso lang sa lakad. Lapit na natin makita yung parking. Dito na tayo. Yes, perfect. Ganda. Dito na tayo. Linis sakyan.